Okay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Napanood nyo ang hearing dyan sa House of Representatives para po sa budget ng Office of the Vice President? Kung di nyo pa napapanood, wag nyo nang panoorin. Maiinis ka lang dahil wala kang mapiga, wala kang mapala kay Inday Sara Duterte. Yan daw ang susunod na presidente ng Pilipinas, ha? Pero wala kang makuhang sagot. Grabe ang pambabastos ni Inday sa mga mambabatas. Even yung senior vice chairperson ng komite, si Representative Stella Kimbo, na presiding officer, gusto niyang papalitan, ha? At siya ang nagmamando, siya ang nagtatanong. Ang vice presidente, parang awkward yan, di ba? Mandato ng House of Representatives and even the Senate na busisiin yung budget ng ahensya na nanghihingi ng budget. Trabaho nila yan, tungkulin nila yan, busisiin yung budget. Ang problema si Inday, hindi pwede. Dahil entitled eh. Huwag niyong busisiin ang budget ko, ganyan ang gusto niya sabihin. At hindi yung mga sagot niya sa tanong, paulit-ulit. Wala kang mapapala dyan. Sabi nga, nagsayang lang ng oras. Sa totoo lang, sinayang lang ng oras ni Inday Sara Duterte yung hearing na yan. Ikala niya, mabibigyan siya ng budget. Kung ako mambabatas, hindi ko bigyan ng budget yan. Kaso kawawa yung mga nadadamay na ordinaryong manggagawa ng OVP. Pero grabe ang bastos ni Inday, sa totoo lang, ha. Too much yung ginawa niya kanina sa hearing na yan. Headline ng Philippine Star. Basahin muna natin and then focus tayo sa ibang balita later on. Magsasayang tayo ng oras dito. Wow! Ito ang mariing sinabi, wow, ni VP Sara Duterte. Siya mismo nagsabi, ha, magsasayang tayo ng oras dito. Ready talaga siya eh. Mga bala niya, may mga dala siyang bala pagpunta dyan eh. Mga pambato niya sa mga mambabatas eh. Yan po ang mariing sinabi ni VP Sara Duterte bago pa man magsimula ang pagtatanong ng mga miyembro ng Kamara ukol sa 2.037 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President o ng OVP. Hindi ito kalakihan dahil 1.8 billion ka-coffee yung budget niya for 2024. Sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, mabilis lang nila aprubahan to eh dahil a matter of 200 million lang yung diferensya. Ang problema, si Inday talaga ang problema dito. Sabi niya, I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Saad ni Duterte sa pagdinig ng Kamara ngayong Martes, August 27, 2024. Ang ini-insist niya, wag niyo na akong tanungin. Bahala na kayo. Kayo na ang magdesisyon. Ganyan ang tactics niya eh. May tanong kayo tungkol dito sa request namin sa MOOE, may tanong kayo tungkol dito sa projects namin. Wag niyo na akong tanungin. Kayo nang bahala, magdesisyon diyan. Alam mo, kung ako yung mambabatas, i-zero ko yung mga request niya. Pasensyahan na lang tayo dahil bastos yung head of agency eh. Diba? Sobrang bastos. So, hindi ko na kayo sasagutin. Bahala na kayo magdesisyon. Tama ba yon? Ilang beses siyang inulit ka-coffee. Kung nakinig ka ng hearing, ako pinanood ko yan. Mahaba-haba yung hearing na yan. Siguro mga 3 hours akong nanonood. Sa totoo lang, 3 hours kong pinanood yung hearing na yan. Di ko pa natapos, no? Ganun ang paulit-ulit na sinasabi niya. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Tama ba yan? Nangihingi ng clarification doon sa isang item, hindi niya sasagutin yan. Parang ganyan yung nangyari sa Senado. Diba? Kung paano niya bastusin si Risa Ontiveros, ganyan din. Mas matindi pa nga yung pambabastos niya eh, sa mga mambabatas dyan sa HOR. This is an important part of the budget briefing. Kasama po ito ang pagtatanong at pakikinig sa sagot po ninyo ay napaka-importanting input sa amin pong trabaho. Sagot naman ni Marikina Representative Stella Kimbo. Si Stella Kimbo ka-coffee, ang Senior Vice Chairperson. Siya yung tumatayong presiding officer dyan sa pagdinig niya. Pero definitely hindi ginagalang ni Inday ang presiding officer. Gusto niya ang palitan eh, di ba? Gusto niya si Zaldico eh, ang mag-supervise ng hearing. Sa huli, nagpatuloy pa rin ang Kamara sa kanilang interpellation ukol sa OVP budget. Pero walang napala dyan ka-coffee sa budget na yan. Hindi rin po naging madali ang talakayan nila ni Franz Castro. Nagkainitan din po sila ni Franz Castro at nagkaroon po ng ungkatan ng kanilang mga nakaraan. At itong tinatawag na squid tactics. Nasa headline po yan ng Inquirer.net. Ano itong tinatawag na squid tactics? Yung parang pusit ba? Kasi hinalin tulad ni Castro yan si Inday Sara Duterte sa isang pusit. Castro scores VP Sara for deflecting secret fund issue. Nililihis kasi ni Inday. Pag may tanong dyan, sasabihin niya may kaso na yan na nakabinbin na sa Korte Suprema, so hindi niya nasasagutin. Wala ka talagang mapala, ka-coffee.
wala kang mapiga ni Katiting doon sa hearing na yan, diyan kay Inday Sara Duterte. Kasi ready talaga siya eh. Handa siyang ma-cite in contempt eh. Sana nga sinite in contempt nila yan eh. Hindi lang sila makahanap ng ground siguro eh. Kasi sabi niya, handa na siya. Kaya nga hindi pinadalo yung ibang mga opisyalis ng OVP eh. Para siya lang daw yung ma-contempt eh. Iba talaga. Tapos ladies and gentlemen, the next president, ganyan ang attitude. Wow! ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has likened Vice President Sara Duterte to a squid who releases ink when under pressure. So, kumbaga, ano yan sa video game ka, Coffee? May tawag tayo dyan, mag-ano ka, di ba? Magbabomb ka. Yan, gagamit ka ng bomb dyan para maipagtanggol mo ang sarili mo. Tulad ng isang pusit, kapag nape-pressure daw, naglalabas ng tinta. Yan, itim na tinta ang inilalabas ng pusit. Ganyan hinalintulad ni Franz Castro itong si Inday Sara Duterte. As the country's second highest official supposedly deflected questions related to her office's use of confidential funds. Ipasong-paso siya dyan sa confidential funds. Ang pinupunto niya dyan, hindi si Gloria, pinagtanggol din ni Gloria, si Inday Sara Duterte. Siyempre magkaibigan dyan eh. Pinupunto nila, tapos na yung issue ng confidential funds. Kasi noong 2020, ano pa yan eh, 2022 pa yan, 2023 pa yan, napag-usapan na yan. So dapat daw patahimikin na yung issue ng confidential funds na yan. Pero, ang ini-insist dito ng Kamara, hindi porket tapos na yan, eh mag-e-end na ron yung issue. Kasi, kumbaga, yung budget na yan, titingnan mo yung historical records, papaano yung utilization rate ng budget na yan, tama ba yung naging paggastos niyan, and kailan lang naman lumabas yung report mula sa COA na illegal yung paggamit dyan. Meron silang disallowance, ibig sabihin na disallowed, pinapabalik yung perang nagastos doon dahil hindi tama yung paggastos. Winaldas yung pera na yan ang hindi naaakma doon sa dapat niyang paggastosan. COA na ang nagsabi niyan. Yes, wala pang finality dahil appealable pa yan eh. Pwede pa sila mag-appeal sa COA. Yun naman ang sinasabi ng COA. Pero, yung observation ng COA, na-disallowed nga eh. Ibig sabihin, ginastos mo siya ng hindi tama. Hindi ko alam kung paano gagawin yung remedyo ng OVP dyan para i-appeala yan. And then, pwede nilang iakyat ng Korte Suprema. Pero malinaw na malinaw doon sa COA report, disallowed yan. Yung paggamit niya ng confidential funds, yung 125 million pesos na yan, na ginastos lang in 11 days. Hindi naman yung kabuuan ng 125, parang 70, around 75 lang yung mga na-disallowed dyan. Pero, titingnan mo, more than the majority pa rin ng pondo na-disallowed, ginastos sa maling paraan. Malinaw yan, sabi ng COA yan. Tapos, pag yun ang pag-uusapan, ililihis. Parang pusit nga, maglalabas ng itim na ink. During the hearing of the House of Representatives Committee on Appropriations on Tuesday, Duterte refrained from directly answering questions about the confidential fund utilization. Isa pa yan. Hindi niya talaga sinasagot. Repeatedly saying that she forgoes the opportunity to defend the budget in a question and answer format or by insisting that they have already coordinated with the Commission on Audit regarding the notice of disallowance. Yun, dalawa, nagpapalitan. Yung isa, kayo nang bahala dyan kung aprubahan nyo o hindi. Yung pangalawa naman, ang sasabihin niya ay nakikipagkaugnayan na sila sa COA patungkol dyan sa notice of disallowance na yan. Iba talaga oh. But Castro believes this is a mere attempt to escape questions about budget utilization. Ano pa? Yun naman talaga. Yes, Madam Chair. So mukhang di tayo sasagutin. Di na ako sasagutin ang ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ang ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ng VP, ibig sabihin po nyon, ang paggastos ng 125 na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. Tumpak. Kasi ginastos sa mali. Iba talaga si Inday. Sobrang ibang-iba si Inday. Parang tatay niya lang talaga. Magkaparehas. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan, no? Na parang sorry for the pusit na kapag nasusukol na ang pusit, ay nag-aano ng maitim na tinta, naglalabas. So ayaw natin ng ganoon, Madam Chair, kasi yung ating namang pinag-uusapan dito ay budget. So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Castro's squid remarks came after Duterte brought up the lawmaker's recent conviction for yung kaso niya, ka-coffee ni Castro, no, in connection with her alleged rescue of lumad children in Talaingod Town, dyan po sa Davao del Norte. Diba? Nalis ha, usapan ng budget yan, napunta sa kaso ni Castro. In response, Duterte asked why Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chairperson of the Appropriations Panel, who presided over the deliberation, seemed to allow lawmakers to make snide comments
against her while preventing her from making factual statements about Castro's conviction. Actually, ang gulo-gulo ng hearing na yan, ka-coffee. Hindi mo masisisi kay Stella Kimbo yan eh, kahit siya yung presiding officer dyan eh. Magulo talaga yung resource person. Walang ginagalang eh, walang nire-respeto eh. At wala siyang pake. Magkagulo na yan, tumagal man tayo dito, wala siyang pake dyan. Even si Congressman Abante, napipiko na rin dyan eh. So if you allow members of the House of Representatives, lines like what you just said, like Pusit, why are you crucifying me for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Yung kine-question niya si Castro. Pusit, I cannot fire the presiding chair. So why is this hearing too one-sided, ma'am? Bias daw kasi itong si Kimbo. Is it because many of you are there and I am alone here? Duterte asked. Kasi ang parang gimmick dyan ni Inday Sara Duterte. Ang dami-dami nyo dyan, kaharap ko, laban sa nag-iisa lang ako. Ganyan yung drama na gusto nyong palabasin dyan. Eventually, majority of the panel's member voted in favor of a motion from Gabriela Party List Representative Arlene Brosas to strike off the record statements about Castro's conviction. However, a motion to strike Castro's comments of the record was overruled. Kasi may kakampi din si Inday. May isang mambabatas din dyan na nagtatanggol sa kanya, no? Tensions at the hearing flared after Duterte refused to answer several questions, leading Kimbo to note that it is important for the Vice President to address concerns over her past budget as it would have an influence on the proposed 2025 allocation. Wala na. Wala ka talagang mapapala dyan. Lahat question na ni Inday Sara Duterte. Kahit tanong itanong mo sa kanya dyan, ibabato niya talaga. Wala kang mapapala dyan kay Inday. Tapos yan ang susunod na presidente, ha? Mga DDS, oh. Imagine ninyo, ha? Ganyan ang presidente nyo sa susunod, sa 2028. Yan ay ang tanong kung mananalo. Hindi po natapos yung kanilang pagdinig niyan at na-deferred po yan. At parang ang schedule nila ay September 8 ba? September 8 o September 10? Diyan po naurong yung kanilang hearing. Teka, check natin. Sana nga mag-decision ng korte dyan na wag nang bigyan ng ano eh. Wag nang bigyan ng budget yan eh. Wala eh. Iba talaga ang ano eh, ibang dating ni Inday Sara Duterte, handang bakbakan talaga eh, no? Handang manggulo talaga doon sa hearing na yan eh. So, antabay tayo ka-coffee, tingnan natin kung maaprubahan yung request nila na 2 billion pesos, pero kung ako ang miyembro ng House of Representatives, hindi ko bibigyan ng ganyan kalaking budget yan. Dahil siya yung nangihingi, siya pa yung demanding. Diba? Dapat, medyo humble ka naman kahit papaano kasi ikaw yung nangihingi ng pera. Huwag yung sarili mo lang iniisip mo. Isipin mo yung mga empleyado mo na maapektuhan once na hindi kayo nabigyan ng budget. Isipin mo yung mga residente na umaasa sa tulong doon sa inyo kung bakit hindi kayo nabigyan ng budget. Pero syempre, okay sa kanya yan na hindi siya mabigyan ng budget. Kaya ganyan yan eh. Kasi ibabato niya ang sisi sa House of Representatives kaya hindi siya binigyan ng budget. Pero kung titingnan mo, siya ang may problema kung bakit hindi siya nabigyan ng budget. Biruin mo, yan ang palalaki ng issue ng mga DDS. Alam na natin yung gimmick nila. O siya, sige, anong komento nyo dyan ka-coffee? Lagay sa ating comment section ang inyong mga komento at ang inyong mga reaksyon. Kung nasa Facebook po kayo, pasuhin na lang, please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit nyo rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Medyo maulan po, ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong bahagi ng daigdig. Antabay tayo sa mga susunod pang hearing. Medyo marami-raming hearing ka-coffee dahil budget season na po ngayon. Iba't ibang ahensya po ng gobyerno ang sasalang para humingi ng budget para po sa kanilang mga ahensya. So bantayan natin yan everyday. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee. Bye-bye!